At ito na nga mga kababayan, Master Judea na naman, at sa video na ito pag-uusapan po natin ang sorpresang bisita diyan sa Duterte Quezon City Rally. Walang iba kundi si Kitty Duterte at ang kanyang ina na si Ma'am Hanilet Avancenia para magsalita sa entablado na talaga naman na bumuhos ang emosyon at bumuhos ang luha dahil sa panaghoy ng isang anak na naghihinagpis dahil ninakaw, kinidnap ang kanyang ama na magaling na presidente na walang iba kundi si President Duterte. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang ng ilang paalala. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongohin, Lumata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongohin, Lumata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. At yan na nga mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo mga kababayan, napakalakas ng impact ng pagdating na iyon ng mag-inang Avancenia at Kitty Duterte diyan sa rally sa Quezon City. Dahil ito po, mga kababayan, ay gumising sa mga Pilipinong nagtutulog-tulugan pa na parang walang pakialam sa ating bansa. Napaiyak ang mga tao, napaiyak ang mga Pilipino. Galing po tayo kanina dyan sa Quezon City. Kahit walang ayuda, kahit walang ipinamimigay na pera, bumabaha ng taga-suporta ang PDP Laban. At talagang nakikita natin ngayon na ang Duterte ay talaga namang sinusuportahan na ng majority ng mga Pilipino. Palakpakan po natin. At syempre, mga kababayan, pasensya na po at medyo nawala tayo ng ilang araw dahil medyo nagkasakit po tayo, sinipon, nawalan tayo ng boses at yung boses natin ay kinoconserve natin para sa pagsasalita dyan sa mga rally-rally para ipresenta natin si Pastor Apollo Sigibuloy. Pero ganun pa man, tayo ay lalaban hanggang dulo, mga kababayan. Konting pahinga lang yan. At eto, magaling na tayo. Tayo ay magbabalik na naman. Bukas, bakbakan na naman, mga kababayan. So pag-usapan po natin, ito, mga kababayan, na biglang pagdating ng mag-inang Kitty Duterte at Hanilet Avancenia diyan sa rally sa Quezon City. Ang sabi ko nga, mga kababayan, napakalaking tulong nito sa PDP Laban, lalo-lalo na sa ating mga kandidato na diyan sa Duterte. Dahil ito naman ang hinahangad natin na mayroong kahit isang Duterte na umakyat sa entablado sa kada rally na ginagawa ng Duterte candidates at kanina naganap mga kababayan ang pagbuhos ng emosyon, pagbuhos ng luha dahil sa damdamin ng naghihinagpis na anak ng isang dating presidenteng maraming nagawa sa Pilipinas na biglang kinidnap, dinukot at ipinagkanulo sa mga banyaga ng mga halimaw, mga demonyo na leader ng bansang ito. Mga kababayan, kanina sa QC galing po tayo dyan. Napakaraming tao, hindi mahulog ang karayom, umulan pa, pero hindi natinag yung mga tao. At ngayon nga, sa bandang kalaunan, kalagitnaan ay biglang dumating ang mag-inang Hanilet at Kitty Duterte
na lalong nagpalakas ng loob ng ating mga kandidato dahil alam nila na ang pamilyang ito, Duterte, ang pamilyang Duterte ay mahal na mahal ng mga Pilipino. At lalong mamahalin dahil sa kababaang loob ng mga Duterte, lalo na ng bunsong anak ni PRRD na walang iba kundi si Kitty Duterte. Mga kababayan, i-ready nyo na po ang inyong panyo dahil sigurado ako maiiyak po kayo dito sa mga tagpo na ito. Panoorin po natin, mga kababayan. Quezon City, iba magpasabog ang rally ni Bong Suntay. Dahil ngayong gabi, because of dahil ramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon ang mag-inang si Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Hoy! Video! Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano pa gusto niyo marinig? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature dahil sa nangyari. Hindi naman ho natin may pagkait kung ano nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, Oy, isip, magtanda na tayo. Hindi Gusto nakikita na ko si umiyak dito. Ma'am Hanilet. Magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor,
hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita. Humingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. Camera, camera. Hold your mic, please. Ganda mo! Kitty! Magandang gabi sa inyong lahat. Grabe. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP laban sa Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan na nagpakita o walay undang na paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wami Linyo Biyae. Kamo ang nagapakusog sa among tanan. May iaabot ako ng personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Mix Suntay, Attorney Mix Suntay at si Kiko Del Mundo kasama ang Duterte candidates Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador,
And representing Senator Pastor Quiboloy, Attorney Boca Torreon, together with Senator Jamie Hinlo, Hanilet Avancenia, and Kitty Duterte. Duterte! Duterte! Sabay-sabay natin kantahin. Kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight, buksan po ninyo. Attorney Deltro. Attorney Deltro, please join them. Sing with us, Pilipinas, Duterte pa rin. Nagmamahal sa akin. Laban niya. Ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Laban niya. Everybody say, Pilipinas. Duterte! 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 Ayan, mga kababayan. Alam niyo kung bakit naiyak si Kitty Duterte? Dahil ramdam niya na marami pa rin ang nagmamahal sa kanilang pamilya. Kaya patuloy po nating suportahan ang mga Duterte, lalong-lalo na ang tagubilin ni Tatay Digong na iboto straight ang PDP laban. Alam nyo, ramdam na ramdam ko eh. Ramdam na ramdam natin yung nararamdaman ni Kitty Duterte na sa murang edad, siya ngayon ay nasasadlak sa politika dahil wala na siyang magagawa. Dahil ito ang landas na talagang dinadaanan ng kanilang pamilya. Yung tatay niya ayaw tumakbo dati. Pero napilitang tumakbo si Pangulong Duterte dahil sa panawagan nating mga Pilipino, sa panawagan ng taong bayan. At hindi tayo pinahiya ng matanda. Hindi tayo pinahiya ni PRRD sa pagsuporta natin sa kanya dahil napakaganda ng ipinakita niyang paninilbihan sa ating bayan. Marami ang nagawa
para mapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Kaya ngayon, bilang ganti, tuparin po natin ang kanyang kahilingan na iboto ang Duterte para makabalik na po siya sa ating bansa dahil hindi siya nababagay doon sa ibang bansa dahil dito siya nanilbihan sa buong buhay niya sa bansang Pilipinas. Tapos, doon lang siya dadalhin, mga kababayan. Nakakadurog ng puso. Kung tayo na mga supporter lang, nadudurog ang puso natin. What more? Itong kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang bunsong anak na si Kitty Duterte. Tulungan po natin sila, mga kababayan. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang ating pag-asa. Maraming salamat, Kitty Duterte, Ma'am Hanilet Abansenya, sa iyong pagpapakita ng suporta sa ating Duterte candidates na alam ko nagpapalakas ng loob nila para ituloy ang laban na ito hanggang dulo ng matatag para ayusin ang Pilipinas. Pero mga kababayan, tingnan po natin yung mga close-up video. Ito po ng kaganapan kanina. Close-up. Yung umiiyak si Kitty Duterte. Okay? Tanggalin muna natin to. At talaga namang mararamdaman mo ang kanyang hinagpis bilang anak na parang ninakawan ng tatay na sana ay kapiling niya ngayon. Nayayakap niya. Pero ipinagkanulo ng mga demonyo na namumuno sa ating bansa. Share screen. Ito. Yung umiyak si Kitty. Wait lang. Hindi pa na natin na-add. Ito, yung umiiyak si Kitty, oh. Kawawang bata to. Oo. Kawawang bata na musmus pa. Dapat ito yung nag-i-enjoy sa kanyang kabataan. Pero dahil sa ginawa sa kanyang ama, eto na, naghihinagpis. At nakikita ko, papasok na ito sa politika. Kaya umanda-handa na kayo, mga kababayan, dahil may Duterte na babangon, may Duterte na naman na bagong uusbong. Ayan mga kababayan, nakikita nyo kung gaano kadurog ang puso ni Kitty Duterte dahil hindi niya ngayon kapiling ang kanyang ama. Na dapat sana nagse-celebrate sila dahil successful yung pamumuno ng kanyang ama, pero wala. Nang dahil sa politika at sa pagkagahaman ng Marcos Jr. administration, wala. Durog na durog ang kanyang puso. Ulitin nga natin, mga kababayan, yung sinabi niya kanina. Ulitin po natin ng up close para sana ba yon? Wait lang po hanapin natin si Salva. Siname ko yun eh. Yung siya ay nagsasalita. Ito. Parang mas up close ito eh. Okay, wait lang po I-add lang po natin. Wait lang. Ayan. Okay, sige, go. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Ayan. Grabe. Ay, pero matapang pa rin si Kitty, mga kababayan. Oo. Dahil kung mahina-hina, umpisa pa lang, iiyak na siya eh. Pero dito nakikita natin na pinakita talaga niya yung kanyang tapang. Sa araw ng Eto, up close. Up close. mahalagang mag-isa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Tama! Yan. Para mahirapan silang mandaya. Yan. Yan po ang sinasabi natin sa block voting. Para mahirapan po silang mandaya. Alright? So, ano pa tayo dito? Ito talagang dito, kitang-kita yung kanyang hinagpis dito. Oh. Ayan, oh. Tululuha niya eh. Actually, naluha din ako eh. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Eh, sino man yung maiiyak niyan? Oh. Na yung tatay mo, ikidnapin. Diba? Oh. Saan pa ba? Ito. Ito yung buo ata ito eh. Wait lang ah. Wait lang ah. Ito. Hindi ba ito. Dito tayo sa ano, up close. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang mag-isa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Ayun! To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wa Mininyo Biyae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya,
I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Yun! Iniimbitahan Duterte pa rin! Duterte! Ayun, very strong statement coming from the 21 years old na bata, mga kababayan. At dito talaga ako naiyak eh. Oh. Nakakaiyak naman talaga eh. Wait lang, nasa na yun? Ito. Duterte! 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 Ayun. So yan, mga kababayan. Eto sigurado, maya-maya lang, ha? Maya-maya lang sabog itong video na ito ni Kitty Duterte. At mapapanood ito ng sambayan ng Pilipino at lalong magpapalakas sa Duterte. Asahan niyo po yan, mga kababayan. Sasabog ito at talaga namang magigising ang mga puso na may konsensya, magigising dito kay Kitty Duterte. Maliban na lang doon sa mga sunod-sunurang bulag-bulagan ng mga tanso, mga bulag-bulagan at mga galit na galit talaga sa mga Duterte dahil naapektuhan sila nung ginawa ni Pangulong Duterte. Pero kung ikaw ay nagmamahal sa bayan mo at marinig mo ito mga sinabi ni Kitty Duterte, aba, boboto ka straight PDP laban. Tandaan natin, mga kababayan, na nung panahon ni Pangulong Duterte, napakinabangan natin ang kanyang pamumuno. Kumpara ngayon, na para tayong nasa impyerno. Mga kababayan, magkita-kita po tayong muli. At this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Iboto po natin. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Sikibuloy and straight Duterte candidates. Ayusin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po.